Pinatitiyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng reenacted national budget sa susunod na taon. Target na mapagtibay ang 2026 General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Si Glaizel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Aljo, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aaral o review sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon sa Malacanang, ayaw ng Pangulo na muling ipatupad ang 2025 national budget na sinasabing pinakamaanumalyang pambansang pondo. Panawagan ng Malacanang, bilisan ang trabaho. Ay, bilisan ang trabaho. Dapat bilisan na pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Nasa period of amendments na ng Senado ang proposed 2026 national budget. Dito ginagawa ang pagbabago sa mga alokasyon na ibubuhos sa mga panukalang proyekto at programa ng pamahalaan. Target na maipasa ang 2026 national budget bago mag-December 31. Mahalaga ito para maiwasan ang reenacted budget o pag-iral ng lumang pondo na posibleng makapigil sa pagtupad ng mga bago at napapanahong programa ng administrasyon. Samantala, para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na pondo at maayos sa operasyon ng tanggapan ng Pangulo, sinisikap ng Office of the President na singilin ang mga ahensya ng gobyerno na hindi pa nababayaran ang ilang gastusin sa foreign travel noong 2024 na una ng sinita ng Commission on Audit. Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Samantala, Aljo, ngayong araw din ay pinalaga ng Malacanang ang paninisi ni Cavite Representative Kiko Barzaga kay Pangulong Marcos na siya umanong dahilan kung bakit mayorya ng mga mambabatas ay nagkaisa na isuspende siya ng 60 araw. Sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya, mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Aljo, kamakailan nga lamang ay nasuspinde si Congressman Barzaga dahil umano sa kanyang unethical behavior dahil sa sunod na pag-atake sa gobyerno at pagbabalandra ng mga malalaswang larawan ng mga babae. Yan ang munang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Glaizel Pardilla.